Shoutout mga boss kay Hotdog Macaroni 11, shoutout daw kay Rihonyo of Cabuyao, Laguna, shoutout kay Verdugo Nation at shoutout kay John Ligaspi. So mga boss, tara, start na tayo. Okay mga boss, so welcome back. Meron tayong gagawin ngayon na DB audio. Ang problema nito, hindi daw umiilaw tong, pasensya na, nakasalubong kasi ako sa araw ngayon. Takpan nga natin, masilaw eh. So ayan. Okay, so itong problema nito gumagana naman. Ayan. Yung ano natin, naka FM ngayon yung ano natin, wala kasing memory card yon. So tumutunog to. Ang sitwasyon, hindi daw gumagana yung Bluetooth nito mga boss. So possible na may sira siya dito. Tapos pag nilipat natin sa MP3 Bluetooth at saka tuner, umuugong siya. Tingnan nyo ha. Yan o. Umuugong lang siya. Ganon din sa ano. Yan. So dapat may ilaw to. Yan, tumutulogin. So aalamin natin ngayon yan. Susukatan natin ang supply. So i-demo ko sa inyo kung paano i-trace kung saan ang problema ng ganito. Yung Bluetooth siguro hindi natin matitesting kasi isang cellphone nga lang meron ako. Wala akong pan-testing na ano. Siguro pag nagkapera, bili ako ng isang cellphone pa pang-testing sa Bluetooth. So kalasing ko muna. So mga boss, ito pala ay ano, nakasilyo pa. Yan, nakasil pa siya. Kakalasin pa lang natin. So parang mangyari nito, binamana tayo sa ano, sa amplifier na to. Okay, from this point mga boss ay voice over at kwento ko lang kung anong nangyari dito. So ayan, nakalas na nga natin yung board, dalawang board yan. Board para sa pindutan at board para sa USB at saka Bluetooth. Ayan, so doon galing yan. Yan, dyan natin ano, sa ilalim yun, doon nakalagay yan mga boss. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dito ay tiningnan ko yung linya ng supply kung saan galing. So dito ko nalaman, papunta pala dito sa mainboard ang ano. Ngayon, tutusukin natin dyan. Magsusukat tayo ng supply. Ayan, nakalagay na nga yung negative tester at saka nakasit na rin tayo sa DC volts. Titingnan natin kung ilang volts yung masusukat natin dito, kung meron o wala. So tingnan natin. Ayun, merong 9.5 pero hindi po yan normal mga boss. Kasi yung ano na yan, yung voltahe na yan ay para sa USB, dapat 5 volts lang yan. At tanggalin natin. Yan. Para makasiguro talaga tayo. Kinalas ko muna yung supply papunta dyan sa board na yan mga boss. Kinalas natin. Ayan. Yan. So ang gagawin natin ay susukatan natin doon mismo sa puno. Doon mismo sa tinanggalan natin ng connector kung ilang volts yung masusukat natin. So ayan, in-NG ko na sa positive side. Ayan, tingnan natin. Naku po, tumaas pa lalo. 14.6 yung supply niya. Hindi yan normal mga boss. Ang voltage regulator na dinaanan niyan ay 7805. Dapat 5 volts lang yung out niya. Bakit naging 14 na? So delikado, baka shorted na yan. So kalasin muna natin tong amplifier. Ito mga boss, nakakalas na natin. Yan yung regulator na ano, i-check natin. So try talaga natin tingnan dyan kung ilang volts yung input at saka yung output ng 7805 na regulator para ma-confirm natin na may problema talaga siya. So ito yung pinaka-input, yung tinuturo ko mga boss. Tingnan natin. Meron siyang 15.3 na ano, na DC volts. Tapos yung out naman ay mayroong 14.3 na DC. So 1 volts lang yung binaba. Hindi normal yan mga boss. Posibleng nasira na yung board. Pero mamaya titingnan natin yan. So ang gagawin natin dyan ay babaklasin natin yan at titisirin natin ng hindi nakakabit sa board. So tika lang. So ito na, nakalas natin. Ngayon ang titisirin natin dito ay yung input at saka output lang. Yan mga boss. So yan. Yung dulo-dulo kasi niyan, kung hindi in, out yan. Yung gitna kasi ground. So, nakakasit na yung ano natin, yung tester natin sa ohms. So, check natin kung ilang ohms yung palo niya. 73. Balik-balik na rin natin yung
test probe natin ay merong 71 ohms. So, hindi siya nag-buzzer, pero parang shorted na rin yan mga boss. Hindi normal yung ganyan. Hindi normal yung ganyan. Try nating tingnan sa analog kung ano yung palo niya pag ganyan. Kung sakali analog ang gamit natin. So, ganun pa rin, in out pa rin. So, meron siyang palo. Meron pa rin palo, baliktaran. Pero mas malaki na yung gap. Magkaiba na sila ng testers doon sa digital. Ang gawin natin mga boss ay maghanap tayo ng mga ganyan na 7805. At ito na nga, meron tayo nakuhang, ay, muntik pang mahulog. Nakahoy tayo na 7805 na So, ikukumpara natin ngayon. Kumpara natin ngayon kung may pagkakaiba pa talaga sila. Yung nakuha nating 7805 ay galing sa mga TV board. So, ayan. Kita nyo naman, hindi pumalo. Isang way lang na pumalo, pero mahina. So, dito, malakas talaga yung palo at yan, baliktaran talaga. Yan. Tingnan nyo ha. So, pag nasa kanan yung pula, may palo. Yan ito, mas malaki yung palo nyo sa Pag binaliktad naman natin, nasa kaliwa pala yung itim at nasa kanan yung pula, walang palo. Ayan, so kung matitingnan nyo yan, wala. Samantala dito sa sa sira na, sa tinanggal natin, may palo pa rin. O baliktaran pumapalo. Ibig sabihin, may problema talaga. Sira talaga yung IC na yan. O yung transistor, yung regulator na yan. Check naman natin tong sa digital naman. So ayan, may kita nyo, hindi siya pumalo. Ito, nag-read pa rin siya 71 ohms. Baliktarin natin yan. Nasa kaliwa naman yung itim. Wala siya. Hindi siya na-read na tester. So dito, may reading pa rin 73. So nakikita nyo talagang magkaiba yung diferensya. May diferensya talaga, may pagkakaiba talaga sila. So dahil nakasit kasi tayo niyan sa resistance, kaya hindi niya na-reading. Pero nakaano kasi yan sa loob, may diode yan mga boss. Once na sinit natin yung natin sa diode, so isit muna natin yung tester natin sa diode mode. Pindutin muna natin kasi naka-ohms yan. Tika lang, inulit ko pa dyan pag Wala talaga kasi naka-ohms na, naka-buzzer pa yan. Ayan Kinikwento ko dyan na naka-ohms na, naka-buzzer pa. So dito, inulit ko pa rin pag tester. So isit na natin yan sa diode. Ayan, naka-diode mode na siya. Pag tinister mo na sa diode mode yan, may reading na. So ayan, mayroon na siyang ba yun? Mabilis, hindi ko nakita. Mayroon na siyang 2.5. Yan. 2.4 volts. Sa kabila, 0.078. So talagang shorted siya mga boss. Ayan, meron siyang 0.97. So shorted talaga siya mga boss. Shorted talaga siya. Dito naman yung reverse niya ay 0.651. Yung forward niya ay 2.5. Ayan. So ayan, nakailang ulit na tayong tester dito. Ba't ko pa ulit-ulit kung tinister ito mga boss? Yan. So, klarong-klaro naman siguro dyan sa video, makikita nyo na paulit-ulit kong ginagawa yung pag-tester. Sundan nyo na lang kung hindi nyo pa makuha. Ako, kuha ko na kasi ako naman nag-tester nyan Ikakabit na natin ngayon yan yung yung nakahoy. Kumbaga tama, nakahoy natin na voltage regulator. At ititesting natin kung gagana pa yung yung USB board. Pero duda ako mga boss, sira na yun kasi pinasukan ng mataas ng voltahe. Pero baka sakali pa rin tayo, baka sakali lang tayo mapagana, try lang natin. Baka sakali. So ayan, pasensya na, kamay ko pala nakita dyan sa part na yan. Hinihinang ko po nung time na yan yung voltage regulator 7805. So ayan. Ayan, kitang-kita yung mabalahibo kong kamay. Ayan, nahinang na daw natin mga boss. Tinuro ko na dyan, nahinang ko na. Ngayon, anong susunod kong gagawin dyan? Ayun, niready ko na yung tester. Ayan, nakaready ng tester. O, ayusin mo yung range. Tika lang. Ano ba, may kinikwento pa ata ko dyan. Ayun. Nasit ko na sa DC volts.
Iilawan ko yan para makita nyo kung ilang volts yung out kasi medyo masilaw nung time na yan. Ayun, kinabit ko na yung negative ng tester doon sa heatsink kasi naka body ground yan mga boss. O balik natin, namatay din uli yung ilaw. Mukhang lobat na ata yung battery ko. Check na natin yung in out. So ano pa, bira. Ayan, pinower ko na. Sinukat ko muna yung input. Merong 14.55. Yung output up 4.9. Okay na yan. So pasok na yan mga boss. Consider as 5 volts na yan. Kung mapapansin nyo, di ba, ang laki ng diferensya. So 14 from 4.9 volts. Okay na. So ang gagawin ko dyan ay ikakabit ko na yung board para malaman natin kung may pag-asa pa. Kasi kapag kadalasan pag ganyan mga boss, talagang nasa-shorted yung IC o kaya nasisira. Pero try lang natin. Pero kanina nung nakabit pa kanina yan, sobrang init talaga nung IC nung nahawakan ko. Try lang natin, baka sakali lang, baka sakali. Ayan. So, i-power on ko na. Yan. Okay, may ilaw na. Ay, walang ilaw mga boss. Ibig sabihin, patay na talaga yung linyada niya. Tingnan natin yung out. So, present naman yung voltahe. Ayan, 4.9. Ibig sabihin, talagang may problema na siya sa board. Ayan. Ang problema nito mga boss, hindi ko pa nakausap yung may-ari nung time na yan hanggang sa matapos yung video na to. So, tika lang, mukhang may aayusin ako dyan. At dito nga mga boss, nakat yung video na to kasi naantay ko na pumunta yung may-ari pero hindi naman. Kaya chinik ko na lang lahat dyan ng SMD capacitor, mga fusible resistor. Yung SMD, wala naman ako nakitang short. At dyan nga sa pinaka, nasukat ko na mayroong 5 volts, 5 volts to 4 volts na supply yung IC. Pero sobrang init pa rin ang IC na yan. Normal na yung supply niya pero sobrang init pa rin. Lahat dyan ng mga resistor, walang open, yung mga fusible at saka capacitor, wala talaga ako nakitang short. Kaya, nung time na to, nag-decide ako na hindi na ata to marirepair. Unang-una, wala naman akong pamalit ng IC na yan. Kung meron sana, papalitan ko. Kaya lang, wala eh. Kaya, sinabi ko sa may-ari na kabitan na lang to ng Bluetooth. Kaya lang, hindi naman nag-reply at hindi ko na contact. Para makasave ako sa time, ang gagawin ko dito mga boss ay kakabitan ko na lang siya ng Bluetooth module kasi yun lang naman talagang habol ng may-ari na kabitan ng Bluetooth habang Okay, pasensya na mga boss, wala akong demo video para sa Bluetooth pero gumana na. Ayan, nakakonik pa ngayon niya sa cellphone ko. So kakapatay ko lang ng music, tinisting ko, okay naman. Lilinisan ko na lang yan mamaya. So ayun mga boss, hindi naging successful yung repair natin doon sa sa USB at saka Bluetooth board niya. Binalik ko na lang diyan tapos kinunik ko na lang ng yan. Ayun, kung hindi pumayag si may-ari, pwede ko naman kalasin na lang yan tapos bahala na siya kung Pero ngayon sinubukan ko, okay na, gumagana na. Pasensya na kayo, ang daming sasakyan dito, maingay Ang daming truck na mga dumadaan. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Kita-kita tayo sa susunod kong video.